Okay, so naghanap ba kayo ng pangregalo ngayong Pasko or naghanap kayo ng secondary phone, main phone, pwede pangregalo sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo, mga masisipag mag-aral. Ito na guys, ang Poco C65. Ito yung bagong budget-friendly na smartphone ng Poco, no? Check natin to guys, let's see kung ano yung kayang gawin nito. Pag-usapan na natin, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Alright, so what's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So ang official SRP dito sa atin, actually meron tayong dalawang variant, 6128 at ang presyo nun is 5,499 pesos at meron din tayong 8,256. Ang SRP naman nun guys ay 6,499 pesos. So malalaman natin sa video na ito kung talagang sulit siya sa presyo niya. Unbox na natin to. Actually na-unbox ko na siya at nagamit ko na siya ng ilang araw. Pero para makita nyo lang guys yung mga accessories na kasama, unbox natin to. Okay, so unang bubungad sa atin yung mismong unit. Ayan, nakabalot pa siya ng plastic. And then, itong maliit na cardboard. Andito yung ating ejector tool. And of course, yung ating mga documents. Tingnan na natin agad itong unit. Ayan. So, maraming mga bubbles kasi nga nagamit ko na siya guys. Nilagay ko lang siya para makita nyo na meron siyang ganito. So, nandito yung mga key features ng Poco C65. Helio G85, 50 megapixel AI triple camera, smooth 6.4-inch na 90Hz display, supported siya ng 18 watts fast charging, and of course, meron siyang massive 5,000 mAh battery. So, tanggalin ko na to. Ayan. Then, sa ilalim na to, makikita na natin yung kanyang charger. Nga pala guys, paalala lang no, supported ito ng 18 watts fast charging pero yung kasamang charging brick sa box hanggang 10 watts lang. So baka magtaka kayo bakit ang bagal niya mag-charge or bakit hindi siya 18 watts. So kailangan nyong bumili ng separate na 18 watts na charger no para magamit nyo fully yung charging speed nito na 18 watts. So yun lang naman, and then meron tayo ditong USB-A to USB Type-C na charging cable. So check na natin guys yung design ng Poco C65. And here's it guys, ang Poco C65. Oh by the way, nakalimutan ko, nakita nyo ba or napansin nyo na wala siyang kasamang clear jelly case? So if ever or may plano na kayong bumili nitong Poco C65, unahin nyo na yung case guys para kapag dumating siya, day 1 pa lang protected na yung phone. Pero anyway guys, ito na yung design ng Poco C65. Unang na-appreciate ko dito yung kanyang back panel no, kasi meron siyang dual texture. Meron siyang frosted matte finish dito sa kanyang parang overall back panel niya, and then sa bandang camera module meron siyang glossy finish. Dagdag angas, dagdag classy look no dito sa Poco C65. And then gaya ng ibang budget smartphone, meron tayo ditong box type no na parang design niya or yung pinaka form factor niya. Pero okay lang naman siya guys, komportable ko siyang nahahawakan kahit medyo malaki yung phone. Ayan, kahit isang kamay okay na okay siya. Tapos para naman sa kanyang ports and buttons, dito sa kanyang left side, meron tayo ditong triple card slot. Meaning guys, expandable itong Poco C65 ng up to 1TB. Tapos pwede pa rin tayo maglagay ng 2 nano SIM. So top part naman, meron tayo ditong, yes, 3.5mm headphone jack. So sa mga gumagamit ng wired earphones or IEM, pwedeng-pwede sa inyo itong phone na to. Then dito naman sa kanyang right side, nandito yung kanyang volume keys at yung kanyang power button. At ito na rin guys yung ating fingerprint scanner. Wala akong nakitang problema sa fingerprint scanner nito very responsive, snappy. And then nagustuhan ko rin yung placement niya, hindi siya masyadong mataas or mababa. So saktong-sakto lang pag ginagamit natin siya ng isang kamay, naaabot naman siya. Then dito naman sa bottom part, meron tayong microphone dito, yung kanyang Type-C port, and yung kanyang loudspeaker. So unfortunately guys, meron tayong single firing speaker lang dito sa Poco C65. And sa mga naghahanap ng sample, ito yung audio quality niya. Okay, so kung ano yung narinig nyo ngayon, 50% pa lang ito ng volume ng Poco C65. Now, lagyan natin sa 100%. Sa speaker nito, para sa akin, hindi siya masyadong malakas at hindi rin siya masyadong mahina. So parang nasa average lang siya. And kung narinig nyo guys, yung 50% volume niya, talagang mahina siya no.
So around, lalakas lang talaga siya around 80% to 100%. Okay, so dahil nandito na rin naman tayo sa screen, pag-usapan natin yung display nito. So para dito sa Poco C65, meron tayo ditong huge 6.74 inch na HD Plus resolution with 90Hz na dynamic refresh rate. Meron din itong TUV low blue light and flicker free certification. So kung gagamitin natin siya sa pangmatagalan na gamitan, hindi masyado may stress yung mga mata natin. As you can see guys, meron pa rin tayo ditong water drop notch or dew drop notch. And then para sa kanyang chin, meron pa rin siya, pero the good thing here, hindi siya masyadong makapal, no, para sa akin. Isa sa nagustuhan ko sa display nitong Poco C65, naka Widevine L1 security na siya. So, ibig sabihin makakapanood tayo ng HD sa Netflix and other streaming platform. So, pakita ko lang sa inyo guys na talagang gumagana yung L1 dito sa Netflix. Ayan, so puntahan natin itong playback specification. So, as you can see, naka Widevine L1 siya. Ayan guys, yung nakikita nyo dito galing to mismo sa Netflix. Now, kung ipang-Facebook lang natin siya, TikTok, or pang-scroll lang sa social media, pwedeng-pwede na kasi smooth din naman siya guys. Pagdating sa kanyang display guys, para sa akin okay na okay siya. Yung color profile niya is matingkad, no? Hindi ako nagkulang sa kulay. And then yun nga, naka L1 na rin siya, so makakapanood tayo ng HD sa mga streaming platform. Tapos nakadagdag din dito yung 90Hz refresh rate nito para magamit natin siya ng smooth. Okay, so para naman sa performance nitong Poco C65, meron tayo ditong MediaTek Helio G85 na gaming processor. And then naka MIUI 14 na siya guys, based on Android 13. Tapos yun nga, meron tayong dalawang variant, 6128 at 8256. And both configuration guys, expandable sila up to 1TB via micro SD card. And by the way pala guys, dito sa 8256, I'm not sure dun sa 6128 pero meron tayo ditong memory extension up to 8GB. So meron tayong total of 16GB na RAM dito sa 8256 na variant. Then para sa kanyang battery, meron tayo ditong huge 5,000 mAh capacity, and then yun nga, supported siya ng 18 watts na fast charging. So yun nga, sa paggamit ko dito guys, smooth naman yung naging experience ko sa kanya. Wala masyadong lag. Ayan, as you can see, optimize yung kanyang OS, and then maganda rin yung animation niya, no, and transition. And very responsive. Now, ang pinaka-downside for me, and I think sa mga budget-friendly na smartphone, hindi talaga nawawala to, no? Mga bloatware. Hindi ko dinownload yung mga yan guys kasi hindi ko naman sila kailangan. Ang maganda dito is pwede naman natin silang tanggalin. Pwede natin silang i-uninstall dito. Ayan, isa-isa. So yun lang naman yung kailangan yung tandaan, no? Sa mga ganitong klaseng around 5,000 pesos or 6,000 pesos or kahit nga mga 8,000 pesos meron talaga mga bloatware kasi dito napapababa yung presyo ng smartphone, no? Sa mga parang sponsor nila to Now, pagdating sa gaming, tinest ko siya sa Call of Duty Mobile, multiplayer mode, and sa Mobile Legends. At wala naman ako nakitang problema guys. Very smooth siya. Okay yung gameplay ko dito. Although hindi niya nakuha yung parang complete graphics, no, na pwede niyang ilabas. Para sa akin okay na rin naman Ang importante, smooth ko siyang na-experience. Now, kumusta naman yung camera performance nitong Poco C65? Okay na ba siya pang post? Pwede na ba siya pang vlog? Pag-usapan natin. So para dito meron siyang 50 megapixel na main camera, tapos may kasama siyang 2 megapixel na macro camera, and then dito sa harap meron tayo ditong 8 megapixel camera. So kuha lang tayo ng picture dito and let's see kung kumusta yung magiging result.
Ayan, so ito naman yung sample video recording dito sa Poco C65, no? I'm shooting 1080p 30 fps. Ayan, so as you can see, mabilis yung kanyang yung pag-focus. You know? Ayos very responsive yung kanyang focus, guys. Kaya okay siya para sa akin. Ito naman yung sample video recording dito sa Poco C65 sa front camera. So 1080p 30 fps din. Kumusta yung kitang-kita, no? So ano sa palagay nyo? Kumusta yung camera performance itong Poco C65? Comment down below. Pag-usapan natin yan. And basically guys, that's it for today's video. Yun na po yung review natin dito sa Poco C65. Again guys, kung naghahanap kayo ng pangregalo sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo, or gusto nyong magkaroon ng secondary phone, no, pang business or sa work, kung naghahanap ka ng budget phone na magagamit mo sa paglalaro ng Mobile Legends or COD Mobile, or simpleng user ka lang na nanonood sa YouTube ng mga vlogs, sa Netflix, kung addict ka sa panonood, pwedeng-pwede na itong Poco C65. Nakita nyo naman guys, from design, sa kanyang display, performance, and yung camera na pag-usapan natin dito. So nasa sa inyo na lang guys kung nagustuhan nyo yung mga nakita nyo dito sa video na ito. Sa mga gusto mag-avail or decided na kayong bumili nitong Poco C65, meron akong iniwan na official link dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito patungkol dito sa Poco C65. Paano ba yan guys? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!